Kakalitaw lang ng isa sa mga pinaka-nakababahalang senyales ng digmaan sa Iran. Ayon sa isang opisyal mula sa Revolusyonaryong Gwardiya, sa pahayag na ipinalabas ng medyang pang-estado ng Iran na ibinaba na sa 12 taong gulang ang minimum na edad para sa mga suportang tungkulin kaugnay ng labanan. Ayon sa ulat na inilathala nitong Huwebes, ang mga batang may edad 12 at 13 ay maaring magsilbi sa mga patrulya, checkpoint at lohistika. Lumabas ang balitang ito habang pumapasok na sa ika-4 na linggo ang digmaan at ipinapakita kung gaano kalaki ang pressure sa estruktura ng seguridad ng rehimen. Ang nangyayari ay isang sabayang pagtaas ng tensyon sa militar at politika. Nagsimula ang digmaan noong Pebrero 28 matapos umatake ang Estados Unidos at Israel sa Iran dahil nabigo ang negosasyon sa programang nuklear ng Iran. Mula noon, kumalat ang labanan. Umabot sa mga lungsod ng Iran, mga base ng Amerika, Israel at iba pang bahagi ng rehiyon. Kapag nangyari ito, lalong numinipis ang hangganan sa pagitan ng depensa, pagganti at kawalan ng pag-asa. At sa ganitong sitwasyon ng pagkapagod, dito nagsisimulang lumitaw ang mga matitinding hakbang. Sa gitna ng krisis na ito, ang Revolusyonaryong Gwardiya ang lalong naging sentro ng pamumuno sa digmaan. Iniulat ng Reuters ngayong buwan na mas naging sentral ang papel ng organisasyon sa mga desisyong estratehiko kahit matapos mamatay ang mga mahahalagang kumander. Ngayong Huwebes, kinumpirma ng US ang pagkamatay ni Alireza Tangsiri, hepe ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya. Itinuturing siyang mahalagang bahagi sa pagsasara ng kipot ng Hormuz. Sinabi rin ng Israel na inatake nila ang mga himpilan ng Basij sa Tehran, isang milisyang paramilitar na konektado sa gwardiya at ginagamit sa panloob na panunupil. Tumutulong itong ipaliwanag kung bakit pinalalakas ng militar at rehimen ang presensya nila sa kalsada at checkpoint. Sa ngayon, ang pinakaapektadong lugar ng digmaan ay ang kipot ng Hormuz. Napakahalaga ng daanang ito dahil dito dumadaan ang halos 20% ng langis at gas na kinakalakal sa buong mundo. Karaniwan, pinahigpit ng Iran ang kontrol sa rutang ito. Hinihingi ng Washington ang ganap na muling pagbubukas at ipinagpaliban ni Donald Trump hanggang Abril 6 ang mga pag-atake sa mga planta at pasilidad ng enerhiya ng Iran. Sinasabi ng Tehran na maayos ang mga pag-uusap, ngunit iginiit nito na hindi makatarungan ang alok ng Amerika at pinaninindigan na wala pang kasunduang nabuo. Ang resulta ay isang napakadelikadong deadlock. Ang kipot ay nananatiling sentro ng alitan. Patuloy na tumataas ang presyo ng enerhiya at ramdam ito ng buong mundo. Paano aktwal lumalabas ang pressure na ito gamit mas maraming tropa, teknolohiya at pag-i-improvise? Iniulat ng Reuters na mapapadala ang Pentagon ng libu-libong dagdag sundalo sa gitnang silangan. Kinumpirma rin na unang ginamit sa laban ang mga bangkang walang tao para sa patrulya sa dagat. Sa kabilang banda, patuloy ang Iran sa mga pag-atake at sinusubukang panatilihin ang kanilang kakayahan sa panloob na kontrol at pagpapanatili ng presyon sa paglalayag. Sa ganitong sitwasyon, pinapayagan ang mga menor de edad sa pagpapatrolya, lohistika at checkpoint. Hindi ito tunog na parang pagpapakita ng lakas, kundi palatandaan ng paghihigpit, pagkapagod at agarang pangangailangan na punan ang mga tungkuling naging sensitibo sa loob ng bansa. Dapat linawin na ang mga nailatala ngayon ay tungkol sa suporta lang, hindi direktang pagpapadala ng mga bata sa pinakaharap ng labanan. Gayunpaman, seryoso pa rin ang babala. Ayon sa UN protocol sa mga bata sa armadong tunggalian, dapat gawin ng mga estado ang lahat ng hakbang para pigilan ito. Pigilan ang direktang paglahok ng mga wala pang 18 taong gulang sa mga hostilidad. Bawal ang sapilitang pagre-recruit ng menor de edad. Kung babaan pa ng rehimen ang minimum na edad para sa mga aktibidad kaugnay ng digmaan, lalo na sa gitna ng tumitinding militarisasyon, mabigat at nakakabahalang mensahe ito sa mundo. Bakit nakakagulat ang balitang ito? Dahil hindi ito basta lumitaw ng walang konteksto. Noong 2018, iniulat mismo ng Reuters ang mga sanksyon ng Estados Unidos laban sa isang network na konektado sa Basij na inakusahan ng pagre-recruit, pagsasanay at pagdodoktrina ng mga bata, kabilang ang mga wala pang 12 taong gulang sa ilalim ng pamumuno ng Revolusyonaryong Gwardiya. Nauna nang maitala ng Human Rights Watch ang mga batang Afghan na nire-recruit para lumaban sa Syria sa mga puwersang suportado ng Iran.
Ang issue ng mga menor de edad na konektado sa militar ng Iran ay hindi na bago. Ang nagbago lang ay ang konteksto ngayon. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang pahayag sa gitna ng isang hayagang digmaan sa ilalim ng pambobomba habang ang rehimen ay nasa ilalim ng presyon sa loob ng bansa at sa dagat. Sa kabila ng lahat, mga sibilyan pa rin ang pinakamalaking naaapektuhan. Iniulat ng Reuters na pinalawak ng Pentagon ang investigasyon sa pag-atake sa paaralan ng mga babae noong Pebrero 28 matapos lumabas na maaring responsabele ang puwersang Amerikano. Sinasabi ng Iran na 168 na bata ang namatay. Iniulat din ng Associated Press na mahigit 1,900 na raang ang namatay sa Iran, halos 1,100 naman sa Lebanon. Pati na rin ang mga biktima sa Israel at sa hanay ng mga sundalong Amerikano. Kaya naman, ang usaping ito tungkol sa mga bata na ginagawang bahagi ng digmaan ay hindi maliit na bagay. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang pagkasira ng isang labanan na tumatagal, lumalala at itinutulak ang rehiyon sa mas madilim na kalagayan.